Alam ko po na medyo malapit po kayo sa ating former President Rodrigo Roa Duterte. But of course, the last time na nagkita kayo and nag-meet and greet doon sa Hong Kong po. So, isalarawan niyo po kung ano yung nangyari right before doon sa, yun na nga, na nangyari doon sa pagharang at lumipat doon sa The Hague. Yes, si PRRD po ay malapit ako sa kanya dahil si Senator Bongo ay akin pong pamangkin, no? So although kaedad kami halos, pero si Senator Bongo ay anak ng aking pinsan. Ngayon, alam mo naman to si Senator Bongo talagang on the go yan. Nung mayor pa si Tatay, pag may sakit si Kitty, either dinadala siya sa kanyang pediatrician sa hospital, si Dr. Asiaso, alam po yon. Pero kung kailangan na mahirap siyang dalhin sa hospital, na kailangan home visit, ako po yon. So tatawag yan si Senator Bongo sa akin na, Chard, asamang ka kasi si Kitty may lagnat. So yan, pupunta na ako sa bahay ni Tatay. Ang maliit pa si Kitty, ganito pa lang, no? May lagnat. So kinabahan si Tatay noon, baka daw dengue. Sabi ko, hindi, singaw. Sabi niya, buti na lang ganun. So hindi na siya na-admit. So, and siyempre habang lumalaki, bumabalik ako lalo na pag may mga sakit. So ganun po tayo ka-close kay Tatay Digong. And then siyempre, all out tayo sa support sa kanya, especially nung tumakbo siyang president. Kaming mga doctors naging close kami lahat kay Tatay Digong, hindi lang po ako. Lahat ng doctors ng Davao ay talagang close kay Tatay Digong. So itong sa Hong Kong, ito yung in-endorse talaga ako ni Tatay na tumakbo, na masali na sa PDP. Dahil 9 lang po yung PDP, no? When I started, independent lang po yung aking pag-start dahil although close po ako kay Tatay Digong, close po ako kay Senator Bongo, hindi ko po ginamit yung pagka-close ko sa kanila na masali ako kagad sa PDP. Hindi po. And ayaw din nila ng ganon. So I really filed an application sa PDP. Kaya lang medyo late nga kasi yung aking application when I really decided to run as senator nung nagkasakit na po si Doc Willie Ong. Hindi po no 1 year, 2 years ago, no. Nung nagkasakit si Willie Ong last year. And mga 1 month na lang yon magsi-COC na. So hindi kaagad ako natanggap dahil may process po yan in respect to the governors, the mayors, and all the congressmen na gusto ding tumakbong senador na tinurn down nila. So hindi pwedeng mapasok ako kaagad. Kailangan may process yan in due respect to everybody. Pero nung sa Hong Kong na, doon na nag-decide talaga si Tatay na i-absorb na ako dahil kailangan nga ng doktor na para po makumpleto na yung PDP. And it was really a wonderful moment dahil pag si Tatay Digong kasi mag-introduce sa'yo, pag close siya sa'yo, pag close ka sa kanya, he will try to make fun of you. And that's what I love with Tatay Digong. And then, ang purpose niya kasi noon, para po maging center ka. No? Ang sabi niya sa akin noon, ipapasok natin itong isang doktor, taga Davao ito. Kaya lang, sabi niya, ang balita ko, mga 8 na pasyente nito namatay na. Di tawanan lahat, no? Tawanan lahat. And then sabi niya, siguro dahil mali yung gamot na binigay niya or pinatay niya dahil ayaw magbayad, di tawanan lahat. So, talagang ako tawan-tawa ako but I really love that kind of introduction kay Tatay Digong. And then nung umakyat ako, nagpalapakan ng mga tao, and then sabi niya, ang sabi niya, bantay kayo diyan, parang ganun ba? 'Yun ang sabi ni Tatay Digong noon. So, talagang ang saya-saya ko noon to be endorsed no less than the best president of the country. Yun lang ang nauna akong bumalik ng Pilipinas noon a day before. Then after a day dumating na si Tatay. Then yun nga nabalitaan natin yung nangyari sa kanya na talagang it was really unfair. Talagang nasaktan tayo sa ginawa
until now, nasasaktan pa rin tayo, and then nai-imagine na lang natin anong lungkot ang meron si Tatay Digong because he is really a people person. Gusto niya andyan ang tao sa kanya, mga masa. Gusto niya mga masa, andyan, magtawanan lang. Yan ang gusto niya, which is hindi niya naggagawa ngayon, hindi niya nakikita ngayon. So talagang masama ang loob nating lahat on that. So patuloy pa rin ang pagdarasal natin na bigyan ng milagro na mapauwi siya. Dahil nga may edad na siya, may sakit siya. So with that simple reason, we believe na papayagan yan. So wag po tayong ma-discourage. So yun po ang nangyari. Talagang may high, super high ang aking naramdaman. Pero yun na, the next day hindi ako makaselebrate, di ba? Na natanggap tayo. So what we're doing now is, yun na nga, ang ating lungkot at galit, i-focus na lang natin sa election. Dahil yun din po ang gusto ni Tatay Digong.